Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, sa Kabanata 21, talata 5 hanggang 6, ito po anak saan. Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan, dangal at kadakilaan sa kanya iyong ibinigay. Pagpapala mo'y nasa kanya magpakailanman, ang iyong patnubay dulot sa kanya'y kagalakan. Ang salita po mula sa banal na kasulatan, lagi magpuri, magpasalamat sa Ama Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo chapter 21 verse 7 to 10. At dahil minamahal nyo siya ng tapat, kataas-taasang Diyos, hindi siya mabubuwal. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, matatalo nyo ang lahat nyong mga kaaway. At kapag kayo ay dumating, Panginoon, lilipulin nyo sila dahil sa galit nyo, siya'y tutupukin na parang dayami na naglalagablab na apoy. Uubusin nyo ang lahat ng mga anak nila sa buong kalupaan upang wala nang magpatuloy ng kanilang lahi. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 21, verse 11. Sa masasamang balak nilang gawin laban sa Kanya, walang anumang magtatagumpay sa mga plano nila. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kapitulo 21, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang nakasulat: pagpupuri sa pagtatagumpay. Natutuwa ang hari, Yahweh, dahil sa bigay mong lakas. Dahil sa iyong tulong siya ay nagagalak. Iyong ibinigay ang kanyang inaasam, pinagkaloob mo ang kanyang kahilingan. Nilapitan mo siya at lubos na binasbasan, dalisay na gintong korona sa ulo niya ay inilagay. Humihiling siya ng buhay at iyong ibinigay ng mahabang buhay na magpakailanman. Yan lang po. Maraming salamat po, Panginoon. God bless. So, purihin po muli ang Panginoon sa pagkakataon na tayo na po'y nakakapagpatuloy sa ating pong devotion at pagbabasa po ng Biblia. No, tayo po ay nasa Psalms chapter 21, verse 12 to 13. Sabi po dito, sapagkat iyong ilalagay sila sa pagkatakas, iahanda mo ang iyong palaso laban sa kanilang mga mukha. Ikaw ay magpakadakila o Panginoon sa iyong lakas. Aawitan namin at pupurihin ang iyong kapangyarihan. So dito makikita po natin na talagang ipinapakita dito na kapag yung Panginoon yung lumalaban, talagang yung kaaway ay umaatras po ito sapagkat hindi po talaga nila kaya yung kapangyarihan ng Panginoon. Na dito makikita natin na yung mga palaso na sinasabi dito ng Psalmist, ito po ay simbolo ng isang makapangyarihang Diyos na kaya niyang talunin yung masasama at patuloy na proteksyonan yung kanyang mga hinirang. So dito makikita din po natin na talagang yung dapat na maging tugon sa ginagawa ng Panginoon ay dapat siya ay makatanggap ng papuri at pagsamba sa atin, sapagkat yung tagumpay ay hindi po ito mula sa tao, hindi po mula sa ating mga lakas. Ang mahirap lang, marami pong tao na inaangkin yung katagumpayan, na iniisip nila ito po ay dahil sa kanilang tagumpay, Ang tagumpay po, it belongs from the Lord, So dito napakasarap, na pag ang tagapagtanggol mo yung Panginoon, ay talagang hindi mo kailangang gumamit ng sa iyong sariling lakas, Kapag ang Diyos yung kumikilos, yung kalaban po ay talaga pong umaatras. At wala pong makakatalo na laban sa Panginoon. Kahit anong gawin ng kaaway, talaga pong babagsak sila kapag yung Diyos ay kakampi mo. At dito talagang magdudulot ito ng matinding pagpupuri at pasasalamat mo. Kapag alam mo yung bagay na yung tagumpay ay mula po ito sa Diyos. So, dito na kapag itinataas mo yung Panginoon sa iyong buhay, ay talagang ginagarantiya ng Panginoon yung
yung proteksyon at yung panalo. Sasamahan ka po talaga ng Panginoon. So muli po, marami pong salamat, no? At purihin ang Panginoon sa ating buhay na sa bawat tagumpay, ito po ay galing sa Panginoon. God bless everyone.